Okay, magandang hapon mga ka-RP. Pasensya na, medyo madalang ang paggawa natin ng video, no? Medyo busy lang talaga. So, itong video na to ay about sa overflow. Bakit nag-overflow yung ating carburetor? Ito madalas to sa carburetor, talagang nag-overflow. So, ito ituturo ko sa inyo kung bakit siya nag-overflow para alam nyo yung mga dapat nyo checkin. Napakasimple lang ito mga paps. Okay? So, ito. Tanggalin nyo lang yung pinaka yung fuel yung pinaka bowl ng sa baba. Ayan, tanggalin nyo lang yan. Tapos makikita nyo itong floater, tanggalin nyo rin yung pinaka pin nya. Okay, tapos makikita nyo dyan, napakaliit lang na pyesa pero malaking epekto bakit nag-overflow yung carburetor nyo. Ito. Yan, tanggalin nyo yan. Tapos makikita nyo dyan yung pinaka totong pyesa na to, napakaliit ito pero ang laking epekto nito sa overflow Ito, ayan. Yan, nakikita nyo, ayan. Yan. Ito yung yung float bolt na tinatawag dito ay float bolt. No? Kapag medyo pudpud na kasi yung pinakadulo niyan, yung rubber niyan, pag pudpud na, hindi niya na nasasarahan ng maayos yung pinakabutas doon. So, lumulusot yung gasolina, tuloy-tuloy from tangke. Kaya nag-overflow. Ang purpose kasi nito, isara niya, isil niya yung butas na yon. Para hindi magtuloy-tuloy yung pasok ng gasolina, para maiwasan yung overflow, no? Kaya mapapansin nyo rin yung mga karamihan sa mga scooter ay mayroong nilalagay na fuel cock, no? Ang purpose din yun, pag naka-off yung motor nyo, sinasara niya rin yung fuel line, no? Para hindi rin mag-overflow. So pag naka-on naman yung motor nyo, i-open niya yung fuel line para masupplyan yung carburetor ng gas. Okay? O kaya isa pang dahilan, no, hindi lang dito. Ito, try niyo munang linisan yung carburetor nyo, no. Dito lalo sa part na 'yan. Minsan kasi yung gas na kinakarga natin sa motor natin, hindi naman 100% talaga na walang dumi yan. May minsan na pasama diyan yung mga buhangin, alikabok. So basta ganun. Pag mayroong nabarang kasi ng buhangin yan o anything na object na bumara dyan sa butas na to, kumakalso din dito sa float valve. So nagkakos din ng overflow, no? Try nyo muna linisan. Pag ganun pa rin nag-overflow, ito na yan. Ito yung papalit na kayo ng float valve, no? Kasama na yan sa repair kit. Pag bili kayo ng repair kit ng carburetor. Okay? O kaya mas maganda, maglagay na rin kayo ng fuel cock, no? Or maganda rin yun kasi pag naka-off yung motor nyo, ino-off niya automatic yung supply ng gas. Okay? Para maiwasan yung overflow. So, isama ko na rin tong drain plug. So, itong drain plug na to, kapag may problema to, yung rubber niya, pag nasira yung rubber niya, nagkakos din niya ng overflow dito, no? Check nyo rin yan, palitan nyo lang kung may overflow dito sa part na to, sa drain plug, palitan nyo na. Bimili lang kayo ng repair kit ng carburetor, kasama na yung rubber nyan. Dapat mabili nyo may rubber, tapos yung mga jettings yan kasama na, tapos yung pinaka float bolt nya. Okay? So yun lang mga paps, no? Sana medyo naintindihan nyo yung about sa overflow. So ayun yung solution na pwede nyo checkin. Napakadali lang naman yan. So mahirap din kasi na hahayaan natin yung overflow. Mamaya gas yan, mamaya tumagas dun sa mga wiring, pwedeng masunog yung motor nyo. For safety na rin. Kaya pag may napansin nyo parang nag-aamoy gas yung motor nyo or nag-overflow talaga yung carburetor, gawan nyo na paraan. No, mahirap. Mamaya hindi natin inaasahan na mag-spark and masunog yung motor nyo. So yun lang mga ka-RP. Maraming salamat sa panonood nyo. Maraming salamat sa suporta nyo. Hayaan nyo, tuloy-tuloy natin itong video nito hanggat sa kung ano yung mga pwede kong share sa inyo. Maraming salamat po ulit. Ingat kayo lagi. Ride safe. Bye-bye. Peace.